Isang tulay na nagdudugtong sa dalawang isla, pero may mga kaluluwang hindi kailanman nakaabot sa kabilang dulo. Bawat gulong na dumadaan, bawat yapak na sumasayad, may kapalit. At ngayong gabi, may isang driver na pipilitin nilang paalalahanan. San Juanico Bridge, ang alay ng mga kaluluwang naiwan. Dahil ang kasaysayan hindi laging tahimik. Shoutout nga pala kay Margarita Batag-Ganimo na nanonood all the way from Saudi Arabia. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Meronoia. Kahit gaano kalayo, abot pa rin ng mga anino ng ating mga kwento. Kaya kapit lang, Margarita, at huwag ka munang pipikit. Baka may dumaang hindi mo inaasahan. San Juanico Bridge, ang alay ng mga kaluluwang naiwan. Ang mga tulay ay hindi lamang nagdudugtong ng dalawang lupa, nagdudugtong din ng dalawang mundo. At sa San Juanico Bridge, ang mga kaluluwa na naging haligi nito ay naghihintay pa rin ng kanilang karapatan na marinig, na makita, na makilala. Hindi lahat ng sakripisyo ay nakakaligtaan ng hangin. 3 dekada na akong nagmamaneho ng jeepney sa rutang Tacloban-Sta. Rita, at sa loob ng 3 dekadang iyon, hindi pa ako nagsasawa sa tanawin ng San Juanico Bridge. Ako si Mang Erning, 58 anyos na, at maraming nakakausap na pasahero na nababaliw sa mga kwentong binabahagi ko tungkol sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Naaalala ko pa noong 1973, bata pa ako noon, 6 na taon lang, nang binuksan ang tanyag na tulay na ito. Kasama ko ang tatay ko na manggagawa rin sa munisipyo ng Tacloban. Ang saya ng buong syudad noon, para bang nagkakaroon tayo ng sariling wonder of the world. Ang San Juanico Bridge, 2.16 kilometro ang haba, nagdudugtong sa Leyte at Samar, regalo raw ni dating Pangulong Marcos kay First Lady Imelda. Ngunit may mga kwentong hindi nakasama sa opisyal na kasaysayan ng tulay. Mga kwentong bumubulong sa hangin tuwing gabi, mga kwentong hindi maitatago ng mga matandang taga rito. Mang Erning, totoo ba ang chismis tungkol sa tulay? Tanong sa akin ng isang estudyanteng pasahero habang tumatawid kami noong isang hapon. Ngumiti ako sa rearview mirror. Alin doon, iha? Maraming chismis tungkol sa tulay. Yung tungkol daw sa dugo ng mga bata. Nauutal niyang sagot. Huminto sandali ang ngiti ko. Ilang beses ko na narinig ang tanong na ito ngunit hindi pa rin ako nasasanay. Ang mga mata ko ay nanatiling nakatuon sa daan habang tinatawid namin ang tulay. Sa ilalim namin ang tubig ng San Pedro Bay ay kumikinang sa hapon, ngunit may kakaibang lamig na dumadampi sa balat ko tuwing dumadaan dito. Mga alamat lang daw yan, iha, sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko alam kong hindi simpleng alamat lang ang mga kwentong narinig ko mula sa mga matatandang taga rito. Mula noong bata pa ako, naririnig ko na ang mga bulong-bulungan. Sabi ng lola ko, noong mga panahong nagtatayo ng tulay, mga taong 1970 hanggang 1973, may mga kakaibang ritual na ginawa para patibayin ang pundasyon. Hindi raw sapat ang semento at bakal. Kailangan daw ng mga kaluluwa, mga inosenteng kaluluwa, para maging permanente ang gusali. Nakakabaliw isipin, ngunit paano mo maipapaliliwanag ang mga nakikita ko tuwing gabi? Minsan habang nagdadrive ako sa madaling araw, mga 3:00 o 4:00, nakikita ko ang mga batang naglalakad sa gilid ng tulay. Mga batang naka-blue na uniform, parang elementarya, ngunit walang sapatos. Palaging nakayuko, parang hinahanap ang nawawalang bagay. Una kong nakita ito 3 taon na ang nakalipas. Akala ko pagod lang ako o kulang sa tulog.
Ngunit paulit-ulit na ang mga pagkakakita. Hindi na ako makakaila. "Mang Erning, okay ka lang po? Parang namumuti kayo," ang sabi ng estudyanteng babae. Napatingin ako sa salamin. Totoo, namumuti ako. Naalala ko kasi ang unang beses na nakita ko ang isang batang multo. "Okay lang ako, iha. Medyo mainit lang," sagot ko. Ngunit ang pawis sa noo ko ay malamig. Nang makababa na ang huling pasahero ko sa Santa, Rita, nag-isang bumalik ako patungo Tacloban. Mga 7:00 na ng gabi at simula nang mag-invest ang gobyerno sa mga ilaw ng tulay. Mas maliwanag na ito sa gabi. Ngunit may mga sulok pa rin na madilim, mga sulok na tila nababalot ng kakaibang hangin. Habang nasa gitna ako ng tulay, biglang huminto ang makina ng jeep. Ay Diyos ko, bulong ko. Hindi naman sira ang makina ko. Kaka-maintain ko lang last week. Sinubukan kong i-start ulit ngunit walang nangyari. Sa rearview mirror nakita ko siyang muli. Ang batang lalaking nakasuot ng puting polo at blue shorts. Nakatingin sa akin ngunit walang mata sa mga mata niya. Parang dalawang malalim na butas lang. Nanginig ang mga kamay ko. Sinubukan kong lumingon ngunit nang lumingon ako wala nang nakita. Ngunit sa mirror nandoon pa rin siya. Ngumingiti na parang naiintindihan niya ang takot ko. Bigla na lang umalis ang makina. Para bang walang nangyari. Nang makauwi ako sa bahay, hindi ako nakatulog ng maayos. Sa panaginip ko nakita ko ang batang yon kasama ng mga kaklase niya. Lahat sila ay umiiyak, naghahanap ng mga magulang nila. At sa likod nila, may babaeng nakaitim na damit, umiiyak din. "Bakit ninyo kami nilimot?" ang tanong nila sa panaginip ko. Nagising ako, napawisan at nanlilisik ang mata. 3 araw akong hindi nakapag-drive pagkatapos noon. Sinabi ko sa asawa ko na may sakit ako ngunit ang totoo, takot ako bumalik sa tulay. Ngunit kailangan kong bumalik. Iyan ang kabuhayan ko. At sa loob-loob ko alam kong may dahilan kung bakit nakikita ko ang mga ito. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik na ako sa biyahe. Sinubukan kong iwasan ang mga gabi trips ngunit hindi pwede. Mas maraming pasahero sa gabi, lalo na mga OFW na galing sa airport o mga estudyanteng umuuwi galing sa klase. Isang Biyernes ng gabi, mga 8:00, may sumakay sa akong babaeng may hawak na maliit na bata. Nakaupo sila sa likod at ang bata ay tahimik lang, nakaupo sa tabi ng nanay niya. "Saan po kayo bababa?" tanong ko. "Sa may gitna lang ng tulay, kuya. May kaibigan akong naghihintay doon," sagot ng babae. Kakaiba. Sino namang naghihintay sa gitna ng tulay ng ganitong oras? Ngunit hindi ko na tinanong pa. Trabaho ko lang maghatid. Habang papalapit kami sa gitna ng tulay, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa loob ng jeep. Parang may tumutulo na yelong tubig sa leeg ko. Tingnan mo naman ang oras. Tag-init, walang hangin, ngunit malamig sa loob ng jeep. "Dito na po," sabi ng babae. Tumigil ako sa tabi. Nang lumingon ako para kunin ang bayad, wala nang nakita sa likod. Walang babae, walang bata, parang hindi sila sumakay sa jeep ko. Lumabas ako para tignan kung nasaan sila, baka nahulog yung piso nila o kung ano. Ngunit walang tao sa paligid. Tanging tunog lang ng hangin at ng mga sasakyang dumadaan. Bumalik ako sa loob ng jeep at doon ko nakita sa passenger seat isang 5 piso. Exactly ang bayad sa Tacloban Sta, Rita Ruth. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang gabi na yon. Pagka-uwi ko, hindi ako kumain ng hapunan. Naupo lang ako sa labas ng bahay nag-iisip. "Erning, kumain ka na. Ang putla mo," sabi ng asawa ko. "Maya na, nena. May iniisip lang ako." "Tungkol saan? Sa trabaho?" Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nakikita ko. Baka isipin niyang nababaliw na ako o may sakit sa utak. "Nena, naniniwala ka ba sa mga multo?"
Napatingin siya sa akin ng matalas. Bakit? May nakita ka ba? Mga araw-araw na nena. Sa tulay, mga batang multo. Umupo siya sa tabi ko sa bangko. Erning, baka pagod ka lang. Bakit hindi ka magpahinga ng ilang araw? Hindi ako pagod, nena. Totoo ang nakikita ko. Tumahimik siya sandali. Kilala ko ang asawa ko. Hindi siya naniniwala sa mga ganyang bagay. Praktikal siyang tao. Ngunit nakita niya siguro sa mga mata ko na seryoso ako. Kung totoo yan, sabi niya, bakit ikaw lang ang nakakakita? Yun din ang tanong ko sa sarili ko. Sa loob ng 3 dekada kong pagdadrive sa rutang ito, bakit ngayon ko lang nakikita ang mga ito? At bakit ako? Naalala ko ang sinabi ng lola ko noon. Ang mga kaluluwa ay lumalabas lang sa mga taong may layunin silang ginhawa o mga taong makakatulong sa kanila. Marahil kailangan nila ng tulong. Ngunit paano ko sila matutulungan? Kinabukasan, nagdesisyon akong makipag-usap sa ibang jeepney driver na bumibiyahe rin sa San Juanico Bridge. Si Kuya Mario, 15 taon na ring driver sa route na ito. Kuya Mario, nakita mo na ba yung mga kakaibang bagay sa tulay? Tanong ko habang nag-uusap kami sa terminal. Napatingin siya sa akin ng kakaiba. Anong klase ng kakaibang bagay? Mga bata o kaya babae. Tapos bigla na lang nawawala. Tumawa siya. Erning, baka kulang ka sa tulog. O kaya naman mahina ang ilaw ng jeep mo kaya nagkakaroon ka ng mga nakikita. Pero pagkaraan ng ilang sandali, naging seryoso ang mukha niya. Wait, totoo ba tanong mo? Tumango ako. Actually, Erning, nag-isip muna siya. May mga driver na nagsasabi nga ng mga ganyang kwento. Si Kuya Ben, retired na ngayon, nagsasabi noon na nakakakita daw siya ng mga batang sumakay sa jeep niya tapos bigla na lang nawawala. Pero hindi namin siya pinapansin noon. Akala namin jokes lang. Saan na si Kuya Ben ngayon? Sa Barugo. Pero Erning, seryoso ka ba talaga? Seryoso ako, Kuya Mario. Kailangan kong makausap si Kuya Ben. Sumunod na linggo pumunta ako sa Barugo para hanapin si Kuya Ben. Nakita ko siya sa harap ng sari-sari store. Nakaupo sa plastic na upuan, nanonood ng mga batang naglalaro. Kuya Ben, ako si Erning. Driver din sa Tacloban Sta, Rita Route. Napatingin siya sa akin. Oo. Nakita na kita sa terminal dati. Bakit? Ano kailangan mo? Kuya, tanong ko lang. Nung driver ka pa sa tulay, nakakita ka ba ng mga kakaibang bagay? Tumigil siya sa pag-inom ng kape. Matagal siyang tumingin sa akin bago sumagot. Ikaw pala. Akala ko hindi na dadating ang susunod. Susunod? Susunod sa ano, kuya? Umupo ka, Erning. May ikukwento ako sa iyo. Nakita mo na ba yung mga bata? Tanong ni Kuya Ben. Tumango ako. At yung babae? Yung nakasuot ng itim? Hindi pa. Pero may nakita akong babae na sumakay sa jeep ko tapos biglang nawala. Tumango si Kuya Ben. Ganyan din ang naranasan ko noon. Simula ng 1,985 hanggang sa nag-retire ako noong 2010. Halos 30 taon kong nakita ang mga iyon. Sino sila, Kuya Ben? Humugot siya ng malalim na hininga. Para maintindihan mo, Erning, kailangan mo munang malaman ang tunay na kasaysayan ng tulay. Nag-abang ako sa susunod niyang sasabihin. Hindi lang Japanese loan at political gift kay Imelda Marcos ang San Juanico Bridge, Erning. May mas malalim na kasaysayan yan. Tumayo si Kuya Ben at tumuro sa direksyon ng tulay na nakikita namin sa kalayuan. Noong 1970 nang simula ng pagtatayo ng tulay, may mga problema sa engineering. Hindi stable ang seabed sa ilalim. Masyadong malabot ang lupa. At ang mga pilar ay hindi kayang mag-hold ng weight ng buong bridge. Paano nila na-solve? Diyan papasok ang mga ritual, Erning. May isang contractor noon,
Hapones, na nagsabi sa mga Filipino engineers na may traditional method para ma-strengthen ang foundation. Nakinig ako ng mabuti. Sabi niya kailangan ng living sacrifice. Hindi hayop, Erning, tao. At hindi kahit sino, dapat mga inosente. Mga batang walang kasalanan sa mundo. Nanginig ako sa narinig. Hindi pwedeng totoo yan, Kuya Ben. Akala ko rin dati hindi totoo. Hanggang sa nakilala ko si Aling Rosa. Sino si Aling Rosa? Manghuhula dito sa Barugo. Mahilig siyang magkwento tungkol sa mga kaluluwa na hindi makapahinga. Sabi niya, noong 1972, may mga batang nawawala sa Tacloban at Samar. Hindi isa o dalawa, Erning. Mga 10 bata. Lalo akong nanginig. Nawawala paano? Mga ulila. Mga batang walang magulang nakatira sa mga ampunan o kaya'y mga pamilyang hindi naman talaga kanila. Mga batang hindi masyadong hahanapin ng mga tao. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Kuya Ben, hindi ko matatanggap yan. Hindi pwedeng ginawa yan ng mga tao. Erning, umupo ka muna. Hindi pa tapos ang kwento. Umupo akong muli ngunit hindi mapakali ang puso ko. Sabi ni Aling Rosa may nakita siyang panaginip noong 1973, isang gabi bago binuksan ang tulay. Nakita niya ang mga batang yon, nasa ilalim ng tubig naka-embed sa mga pilar ng tulay. Umiiyak, naghahanap ng mga magulang nila. At yung babae na nakita mo, si Maria Santos, nanay ng isa sa mga batang kinuha. Nung nawala ang anak niya, hindi na siya tumigil sa paghahanap. Nalunod siya sa San Pedro Bay ilang buwan pagkatapos mawala ang anak niya. Sabi nila, pinakamalaki siya sa lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Siya yung babaeng nakita ko sa jeep. Malamang, Erning, naghahanap pa rin siya ng anak niya. At ang mga batang nakikita mo, mga anak na inaasahan pa rin niyang makakauwi. Nakatulala ako sa kawalan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa narinig. Bakit mo nakikita ang mga ito, Kuya Ben? At bakit ako ngayon? Hindi ko rin alam, Erning. Siguro may dahilan. Baka kailangan nila ng tagapagsalita. O kaya naman, may kailangan silang gawin bago sila makapahinga. Ano ba ang gagawin ko? Una, pumunta ka kay Aling Rosa dito sa Barugo. Siguro makakatulong siya. At pangalawa, nag-isip muna siya. Siguro dapat mong tanggapin na nangyari talaga ang mga ito. Hindi mo sila maiiwasan, Erning. Bahagi na sila ng tulay at bahagi na rin ng trabaho mo. Umuwi ako ng araw na iyon na puno ng tanong ang isip. Sino nga ba ako para maging tagapagsalita ng mga multo? Simple lang akong driver. Ngunit sa loob-loob ko alam kong hindi ako makakatulog ng mahimbing hanggang hindi ko ginagawa ang dapat kong gawin. Kinabukasan bumalik ako sa Barugo para hanapin si Aling Rosa. Nakita ko si Aling Rosa sa likod ng simbahan ng Barugo, nagtitinda ng mga kandila at estampita. Matanda na siyang babae, mga 70 na. Ngunit mabilis pa rin ang mga mata niya at parang nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Aling Rosa, ako si Erning. Si Kuya Ben ang nag-refer sa akin. Tumingin siya sa akin ng matagal, parang sinusuyod ang kaluluwa ko. Ikaw pala ang tagapaghatid ngayon, sabi niya. Matagal na kitang hinihintay. Hinihintay ninyo ako. Hindi ako ang naghihintay, Erning. Sila ang naghihintay. Naupo ako sa tabi niya sa maliit na bangko. Aling Rosa, nakita ko na sila. Ang mga bata at yung babae. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ano bang nakikita mo eksaktong, anak? Ikwinento ko sa kanya lahat. Ang mga batang nakikita ko sa tulay. Ang babaeng sumakay sa jeep na biglang nawala. Ang mga panaginip na nakakakuha sa akin. Tumango siya habang nakikinig. Totoo ang nakikita mo, Erning. Ang mga kaluluwa na yan ay hindi makapahinga dahil hindi sila nakakamta ng hustisya nila. Paano ko sila matutulungan?
Una, kailangan mong tanggapin na sila ay totoo. Hindi mo sila maiiwasan o maipapangarap na mawala lang. Parte na sila ng tulay at parte na rin ng buhay mo. Tumango ako. Pangalawa, kailangan mong maging tulay para sa kanila at sa mundo ng mga buhay. Ikwento mo ang kanilang mga kwento. Huwag mo silang pahayaang makalimutan. Pero paano ko ikukwento ang mga kwentong gawa-gawa lang ng ibang tao? Umiling si Aling Rosa. Hindi iyon gawa-gawa, Erning. Totoo ang nangyari noong 1972. Alam ko dahil ako ang huli nilang nakakita bago sila naging parte ng tulay. Nanlaki ang mga mata ko. Nakita ninyo sila? Oo, anak. Mga 10 bata, lahat mga ulila o mga anak na hindi masyadong nagiging halaga sa mga pamilya nila. Kinuha sila ng mga taong nagtatayo ng tulay. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ginawa nila, ngunit ang alam ko ang mga bata na yon ay hindi na umuwi. At si Maria Santos? Ang nanay ng isang bata na kinuha. Si Miguel Santos, 6 na taong gulang noon. Nang mawala ang anak niya, naghanap siya ng naghanap. Nagtanong sa mga pulis, sa mga opisyal, sa lahat ng tao. Ngunit walang nakakuha ang mukha sa kanya. Sa huli, nalunod siya sa dagat habang naghahanap pa rin. Umiyak ako habang nakikinig sa kwento ni Aling Rosa. Hindi ko inakala na ganito kabigat ang pagdadala kong sikreto. Aling Rosa, bakit ako? Bakit ako ang nakakakita sa kanila? May mga taong pinili ng mga kaluluwa para maging tagapagsalita nila, Erning. Hindi mo maiiwasan yan. Responsibilidad mo na ngayon na siguruhing hindi sila makakalimutan. Paano ko gagawin yon? Ikwento mo sa mga pasahero mo ang mga nakikita mo. Huwag mo silang takutin, ngunit huwag mo ring itago ang totoo. At sa tuwing makikita mo sila, makipag-usap ka. Sabihin mo na nakikita mo sila at alam mo ang kanilang kwento. Nag-isip ako sandali. At pagkatapos noon maghahanap tayo ng paraan para makahanap ng katahimikan ng mga kaluluwa na yan. Umuwi ako ng araw na iyon na may plan na sa isip. Hindi na ako takot sa mga nakikita ko. Sa halip may layunin na ako. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho. Sa unang trip ko, may estudyanteng sumakay na nagtanong tungkol sa mga alamat ng tulay. Ate, sabi ko, yung mga alamat na yan hindi lang alamat. May mga taong namatay para sa tulay na ito. Mga batang walang kasalanan. Totoo po ba yun, Manong? Totoo, ate. At hanggang ngayon naririto pa rin sila. Naghahanap ng mga taong makakapakinggan sa kanila. Hindi na ako tumigil sa pagkukwento. Sa bawat pasahero, sinasabi ko ang mga nakikita ko. Hindi para takutin sila, kundi para hindi makalimutan ang mga kaluluwa na naging sakripisyo para sa tulay. Isang gabi habang nakatigil ako sa gitna ng tulay dahil may problema sa makina, nakita ko silang lahat. Ang 10 batang nasa gilid ng tulay at si Maria Santos na nakatayo sa gitna. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Lumabas ako ng jeep at naglakad papalapit sa kanila. Nakikita ko kayo, sabi ko. Alam ko ang inyong kwento. Ngumiti ang mga bata. Ang unang beses na nakita kong ngumingiti sila. Salamat, sabi ni Maria Santos. Ang unang beses kong narinig ang boses niya. Ano pa ba ang kailangan ninyo? Tanong ko. Patawarin mo ang mga taong gumawa sa amin ng masama, sabi niya. Hindi para sa kanila kundi para sa amin, para makapaghingo na kami. Hindi ko inakala na ito ang hihingiin nila sa akin. Paano ko patatawarin ang mga taong pumatay sa mga inosenteng bata? Hindi ko alam kung kaya ko, sagot ko. Kailangan, Erning, sabi ni Maria. Kapag hindi mo ginawa, hindi kami makakapahinga at ikaw din hindi ka makakapanatag. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nag-isip ako kung paano ko patatawarin ang mga taong gumawa ng masama sa mga batang iyon.
Kinabukasan, bumalik ako kay Aling Rosa. Aling Rosa, hinahangad nila na patawarin ko ang mga taong pumatay sa kanila. Paano ko gagawin yon? Ang pagpapatawad, Erning, hindi para sa mga nagkamali, para sa mga biktima at para sa iyo din. Kapag nagpatawad ka, nakaliberta mo na ang sarili mo sa galit at sa takot. Ngunit paano ko patatawarin ang mga taong hindi ko naman kilala? Sa puso mo, Erning. Hindi mo kailangan harapin ang mga tao. Sa puso mo lang, pakawalan mo ang galit. Nag-isip ako ng matagal. Sa huli, naintindihan ko. Hindi nila ako ginagawang judge. Ginagawa lang akong tulay para sa pagpapatawad. Sumunod na gabi, bumalik ako sa gitna ng tulay. Nagdasal ako at sa loob ng puso ko, pinawakala ko ang galit at ang poot. Hindi madali, ngunit ginawa ko para sa mga batang iyon. Okay na ba? Tanong ko sa hangin. Nakita ko si Maria Santos sa huling pagkakataon. Ngumiti siya at dahan-dahang nawala sa dilim. Hindi ko na sila nakita pagkatapos noon. Ngunit hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na sila. 3 buwan pagkatapos ng huli kong makita si Maria Santos at ang mga bata, nakaramdaman ko ng kakaibang kapayapaan sa tuwing tumatawid ako sa San Juanico Bridge. Parang ang bigat na dala-dala ko sa loob ng mga nakaraang buwan ay nawala na. Ngunit hindi ako tumigil sa pagkukwento. Sa bawat pasahero na nagtanong tungkol sa alamat ng tulay, ipinagpatuloy ko ang pagiging tagapagsalaysay. Hindi na sila mga multo sa akin. Mga kaluluwa na lang na may kwentong dapat marinig. Manong, nakita ninyo na ba talaga sila? Tanong sa akin ng isang college student na regular ko ng pasahero. Nakita ko na sila, iha. Ngunit hindi na para takutin kayo o para manakot. Nakita ko sila para matandaan natin na ang tulay na ito ay hindi lang gawa ng semento at bakal. May mga taong nagsakripisyo para dito, hindi sa kusang loob nila. Paano ninyo nalaman na totoo ang mga kwento? Dahil nakausap ko ang mga nakakaalam, iha. May mga matatandang taga rito na naaalala pa ang mga panahong iyon. At minsan, ang mga kaluluwa mismo ang nagsasabi ng kanilang kwento. Hindi na ako natatakot ikwento ang buong karanasan ko. Natutunan kong ang totoo ay kailangan marinig kahit nakakatakot. Isang araw habang nagpapahinga ako sa terminal, lumapit sa akin si Kuya Mario. Erning, nakausap ko si Kuya Ben kahapon. Siya. Ano sabi niya? Sabi niya, may pagbabago raw sa tulay. Hindi na raw siya nakakaramdam ng kakaibang hangin kapag dumadaan siya. Ikaw ba dahilan nun? Ngumiti ako. Hindi ako ang dahilan, Kuya Mario. Yung mga kaluluwa na nakakaimatan natin, nakamtan na nila ang kapayapaan nila. Paano mo nalaman? Hindi ko na sila nakikita, pero hindi dahil nilimot ko na sila, kundi dahil hindi na nila kailangan na makita nila. Tumango si Kuya Mario. Salamat, Erning. Hindi ko man nakita ang mga nakita mo, pero naramdaman ko ang pagbabago. Mas mapanatag na ako sa tuwing tumawid sa tulay. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas malinaw sa akin ang aking papel bilang tagapagsalaysay. Hindi lang ako nagmasyon ng jeepney, naging historian din ako ng San Juanico Bridge. Nagsimula akong mag-collect ng mga kwento mula sa ibang matatandang taga-Tacloban at Samar. Nalaman kong hindi lang si Maria Santos at ang mga bata ang naging biktima ng ritual na iyon. May mga construction worker din na namatay sa mga aksidente na hindi talaga aksidente. Natutunan ko rin na ang Japanese contractor na nangunguna sa ritual na iyon ay namatay rin pagkatapos ng proyekto. Sabi ng iba, nakikita raw siya sa tulay minsan, naghahanap ng paraan para makabawi sa mga ginawa niya. Ngunit hindi ko na siya nakita.
Siguro kasama na niya ang mga bata at si Maria Santos sa kung saan man napupunta ang mga kaluluwa kapag nakakahanap na sila ng kapayapaan. Isang linggo ng hapon habang nasa terminal ako, may lumapit sa akong babae na nasa 40 taon na. Excuse me po, kayo ba si Mang Erning na nagda-drive sa San Juanico route? Oo, ako nga. Bakit po? Pwede po ba nating makausap kayo? Ako po si Dr. Maria Elena Cruz, historian po ako sa University of the Philippines, Tacloban. Naupo siya sa tabi ko sa bangko. Naririnig ko po ang mga kwentong ikwinikwento ninyo sa mga pasahero ninyo tungkol sa San Juanico Bridge. Gusto ko po sanang malaman kung saan ninyo nakuha ang mga impormasyon na iyan. Nag-isip ako saglit. Historian siya. Kaya siguro interesado siya sa kasaysayan ng tulay. Ngunit hindi ko alam kung paano ko sasabihin na nakakita ako ng mga multo. Doc, mahaba ang kwento nun. Pero kung gusto ninyong makinig, ikukwento ko sa inyo. Sige po, may oras naman ako. Ikwinento ko sa kanya ang lahat. Mula sa unang pagkakakita ko sa mga bata hanggang sa pakikipag-usap ko kay Aling Rosa at kay Kuya Ben. Hindi ko tiinago ang mga detalye tungkol sa mga nakita kong multo. Sa simula nakita ko sa mukha niya ang pagdududa. Ngunit habang tumatagal ang kwento ko, naging seryoso ang kanyang pakikinig. Mang Erning, sabi niya pagkatapos kong magkwento. Alam ninyo ba na nagre-research ako tungkol sa mga nawawalang tao sa panahon ng pagtatayo ng San Juanico Bridge? Nanlaki ang mga mata ko. Totoo po ba yun, Doc? Totoo. May mga official records ako na nagpapakita na nga na may mga batang nawawala noong 1972. Hindi lang isa o dalawa, mga 10 bata exactly tulad ng sinabi ninyo. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Ibig sabihin totoo talaga ang mga kwentong narinig ko? Mukhang totoo, Mang Erning. Ang problema, walang official investigation na ginawa noon. Ang mga missing persons report ay na-file lang pero hindi na sinundan. Bakit naman? Martial law noon, Mang Erning. Ang San Juanico Bridge ay isa sa mga flagship projects ni Marcos. Hindi matatawag na successful ang project kung may mga skandalo. Napaisip ako ng malalim. Kaya pala hindi narinig ng maraming tao ang mga kwentong ito. Tinatago ng pamahalaan. Doc, ano pong gagawin ninyo sa mga impormasyon na to? Gusto ko sanang gumawa ng academic paper tungkol dito. Pero kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Pwede po ba ninyong ituro sa akin si Aling Rosa na binanggit ninyo? Oo naman, Doc. Pero hindi ko alam kung makakausap pa ninyo siya. Matanda na siya. Kinabukasan, sinamahan ko si Dr. Cruz sa Barugo para hanapin si Aling Rosa. Nakita namin siyang nakaupo sa harap ng simbahan. Nagtitinda pa rin ng mga kandila. Aling Rosa, may kasamahan akong gusto kayong makausap, sabi ko. Tumingin si Aling Rosa kay Dr. Cruz ng matagal. Ikaw ang babae sa panaginip ko, sabi niya biglang. Nagulat si Dr. Cruz. Panaginip po? Oo, Hija. Nakita kita sa panaginip ko 2 linggo na ang nakalipas. Nagsusulat ka ng mga kwento tungkol sa mga namatay para sa tulay. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Cruz. Paano ninyo po nalaman na nagsusulat ako? Sinasabi sa akin ng mga kaluluwa, Hija. Masaya sila na may mga taong tulad ninyo na hindi sila makakalimutan. Naupo si Dr. Cruz sa tabi ni Aling Rosa. Aling Rosa, pwede po ba ninyong ikwento sa akin ang lahat ng alam ninyo tungkol sa mga nangyari noong 1972? Sige, Hija. Pero handa ka bang makinig sa mga kwentong masakit? Tumango si Dr. Cruz. Sa loob ng 2 oras, ikwinento ni Aling Rosa ang lahat ng alam niya. Ang mga pangalan ng mga batang nawawala.
ang mga pamilyang nag-file ng missing persons report, ang mga kontraktor na involved sa ritual at ang mga detalye tungkol sa pagkamatay ni Maria Santos. Ang mga pangalan ng mga bata, sabi ni Aling Rosa. Nakasulat pa rin sa records ng orphanage sa Tacloban, si Miguel Santos, si Ana de Leon, si Roberto Cruz, si Luz Fernandez. Nagsulat si Doktor Cruz ng lahat ng pangalan. At ang Japanese contractor, si Hiroshi Tanaka, namatay siya ng heart attack 3 buwan pagkatapos matapos ang tulay. Sabi ng mga kasamahan niya, laging naririnig niyang umiiyak ang mga bata sa gabi. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasalamat si Dr. Cruz kay Aling Rosa at sa akin. Mang Erning, maraming salamat sa inyo. Sa tulong ninyo magkakaroon ng dokumentasyon ang mga kwentong ito. Hindi na nila makakalimutan ang mga batang nagsakripisyo para sa tulay. Doc, ano pong mangyayari sa research ninyo? Ipupublish ko po ito sa academic journal at magtutuloy ako ng mas malalim na research. Siguro makakahanap ako ng mas maraming ebidensya tungkol sa mga nangyari. Nang umuwi ako ng gabing iyon, nakaramdaman ko ng malaking tuwa. Hindi na ako nag-iisa sa pagdadala ng mga kwentong ito. May iba na ring taong tutulong para hindi makalimutan ang mga batang nagsakripisyo. 2 taon na ang nakalipas mula nang makausap ko si Dr. Cruz. Naging magkaibigan kami at regular kaming nag-uusap tungkol sa mga bagong natutuklasan niya sa kanyang research. Nalaman ko na nakapag-publish na siya ng academic paper tungkol sa San Juanico Bridge at sa mga nawawalang bata noong 1772. Naging malaking balita ito sa Leyte at Samar. Maraming tao ang naging aware sa tunay na kasaysayan ng tulay. Dahil doon, maraming mga pamilyang may mga nawawalang miyembro noong mga panahong iyon ang lumapit kay Dr. Cruz. May mga nahanap na ebidensya, may mga document na natagpuan at may mga testimonya mula sa mga taong buhay pa noong mga panahong iyon. Mang Erning, sabi sa akin ni Dr. Cruz noong huling pagkikita namin, salamat sa lahat ng ginawa ninyo. Dahil sa inyo, naging totoo ang mga kwentong ito sa mata ng mundo. Hindi ko naman ginusto na maging bayani, Doc. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi, Mang Erning. Ginawa ninyo ang ginagawa ng mga tunay na historian. Kinilala ninyo ang mga namatay at siniguro ninyong hindi sila makakalimutan. Ngayon, 60 anyos na ako. 2 taon na lang magre-retire na ako sa pagmamaneho ng jeepney. Ngunit hindi ako titigil sa pagiging tagapagsalaysay. May plano na ako na ipasa ang jeepney sa pamangkin kong si June. Ikukwento ko sa kanya ang lahat ng alam ko tungkol sa San Juanico Bridge. Hindi para takutin siya, kundi para patuloy niyang dalhin ang mga kwentong ito. Tito Erning, sabi sa akin ni June noong 1 linggo, totoo ba talaga lahat ng kwentong iyan? Totoo, June. At kapag naging driver ka na sa rutang ito, responsibilidad mo na ring ikwento ang mga ito sa mga pasahero mo. Hindi ba nakakatakot, Tito? Hindi nakakatakot kapag ginagawa mo para sa mga taong nawala na. Nakakatakot lang kung iiwan mo silang nakakalimutan. Kahapon, huling beses akong tumawid sa San Juanico Bridge bilang working driver. Retirement na ako sa susunod na linggo. Nang makaabot ako sa gitna ng tulay, natigil ako sandali. Lumabas ako ng jeepney at tumingala sa malaking istruktura na ito na naging bahagi na ng buhay ko sa loob ng 3 dekada. Salamat, bulong ko sa hangin. Salamat sa lahat ng mga kwentong ibinabahagi ninyo sa akin. Pabalik na ako sa jeepney nang makita ko sa peripheral vision ko ang isang batang lalaki na nakaupo sa kanya sa railings ng tulay. Hindi siya multo. Buhay na bata, mga 8 taong gulang nakasuot ng school uniform. Lumapit ako sa kanya.
Hiho, bakit ka nandito? Delikado dito. Tumingin siya sa akin. Mang Erning po ba kayo? Nagtaka ako. Oo, ako nga. Kilala mo ako? Opo. Kwento sa akin ng lola ko na kayo yung driver na nakakakita sa mga multo sa tulay. Sino ang lola mo? Si Lola Rosa po. Sabi niya, salamat daw sa ginawa ninyo para sa mga batang multo. Aling Rosa, hindi ko na siya nakita simula noong 2 taon na ang nakalipas. Paano mo ako nakilala? Tanong ko sa bata. Sabi ni Lola, kapag nakita ko daw kayo dito sa tulay, sabihin ko sa inyong salamat daw siya. At sabi din niya, patuloy ninyong ikwento ang mga kwentong yon para hindi makalimutan ng mga batang nagsakripisyo. Ngumiti ako. Sabi mo sa lola mo hindi ko titigil sa pagkukwento. At ikaw, Hiho, huwag ka nang pumatong sa railings, delikado. Sige po, Mang Erning, uuwi na po ako. Nang makakababa na ang bata, bumalik ako sa jeepney. Sa rearview mirror, nakita ko siyang tumatakbo pa uwi, masaya at walang takot. Ganun dapat, ang mga batang buhay ay dapat masaya at walang takot, hindi katulad ng mga batang nagsakripisyo para sa tulay na ito. Habang nagdadrive pa uwi sa terminal, naisip kong ang San Juanico Bridge ay hindi lang koneksyon ng Leyte at Samar. Ito rin ay koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan, ng mga buhay at ng mga patay, ng mga kwentong nakakalimutan at ng mga kwentong dapat mabuhay. At ako, si Mang Erning, 60 anyos na jeepney driver, naging tulay din sa pagitan ng dalawang mundong ito. Hindi ako nakakita ng mga multo noong mga huling araw ko sa trabaho. Ngunit naririnig ko pa rin sa hangin ang mga bulong ng mga kwentong kailangan pang ikwento. Kaya ngayong retired na ako, patuloy akong magkukwento sa mga apo ko, sa mga kapitbahay, sa sino mang gustong makinig. Dahil ang mga kwentong ito ay hindi dapat mamatay kasama ko. Dapat mabuhay sila sa mga susunod na henerasyon para hindi makalimutan ng mga taong nagsakripisyo para sa mga gusaling ginagamit natin ngayon. Ang San Juanico Bridge ay hindi lang tulay ng semento at bakal. Ito ay tulay ng mga alaala, ng mga kwento, at ng mga kaluluwang hindi pa nakakapahinga dahil sa injustice na ginawa sa kanila. At habang naririto pa ako sa mundong ito, ako ang magiging tagapagsalaysay ng mga kwentong iyon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyo at laging tandaan, ang mga tulay ay hindi lamang nagdudugtong ng 2 lupa, nagdudugtong din ng 2 mundo. At sa San Juanico Bridge, ang mga kaluluwa na naging haligi nito ay nakahanap na ng kanilang kapayapaan. Ngunit ang kanilang mga kwentong hindi dapat makakalimutan.